Okay, magandang umaga po, tanghali, gabi. Maikli lang po itong sasabihin ko ngayon. Papaliwanag ko lang po na ang Diyos ay hindi namimili kung sino ang patatawarin. Okay po, dahil alam naman niya lahat, nakikita po niya ang bukas. Hindi kagaya natin siya. Okay po? Halimbawa, ganito po, kagaya ni Job, yung taong pinasubukan kay Satanas, nakalagpas po siya. Hindi po siya Hudyo. Para alam nyo, hindi po siya Hudyo. Tapos po, yung mga tao sa Nineve, hindi po yung mga Hudyo din, ang mga tao sa Nineve. Pero, ang ginawa ng Diyos, pinapuntahan po yung kay Jonah, tapos, sabi nga, ang tao daw matalino hanggang nakikinig sa Diyos. Magiging bobo ka sa sandaling hindi ka makinig sa Diyos. Ganun na nangyari kay Jonah, bigla siya naging bobo. Inutusan siya ng Diyos, pumunta sa Nineve para sabihan ng mga taga Nineve na magbago. Ang ginawa ni Jonah, nagpakatanga, tumakas, sumakay ng barko. Nakalimutan niyang biglang lahat ng bagay ginawa ng Diyos. Ang barko naman ginawa ng tao. Paano ka makakataka sa Diyos? Siya may gawa ng lahat, pati dagat. Di nung bumagyo, di ganun din. Binato siya doon sa para kainin ng dinatawag ng malaking isda, o pagyena na ngayon sa atin. Dinala din siya sa Nineve. The moment hindi ka nakinig sa Diyos, talaga magiging bobo ka. Ganun kasi yung namin, paniniwala. Kasi kami, ang inaano na lang namin talaga, pinakikinggan namin, tanak. Ngayon po, kung sa Kristiyano kayo, ang sabi nga po sa Kristiyano, walang pwedeng maligtas maliban kung dadaan sa akin. O sige, gawin natin tama yon. Walang maliligtas kung, paano na ho si Abraham, si Isaac, si Jacob, wala naman siya nun Paano mangyayari ngayon? Si David, si Moses, si Isaiah, lahat yun. Paano mangyayari? Hindi naman dumaan sa kanya yon. Tapos sasabihin naman niya, doon sa ibang salita niya, ako ay ipinadala para sa mga naliligaw na mga tupa or Hudyo. Bigla sasabihin din niya, pagkatapos naman, ayaw ng mga Hudyo, doon na ako sa mga Hintil. Di ang gulo niyang kausap. Siya mismo magulo. Kasi gawa lang siya ng mga Griego. Kaya nga ang salita ng New Testament, Greek mythology. Yan, Greek. Kasi galing sa mythology nila na yung Diyos kayang buntisin yung babaeng tao. Tapos yung babaeng tao, pag naligo sa isang ilog, virgin uli. Nililinaw ko, virgin. Dahil wala sa Tanak o tinatawag yung Old Testament, yung virgin birth. Ang nakalagay ho doon ay kabataang babae. Yun ay 14 na taon hanggang 16 na taon. At yung babae na yon, ang asawa nun ay si Isaiah na propeta. Yun ho yun. Hindi yung si Mary. Yun po yun. Hanggang dito lang po muna ako. Salamat po.